Magsisimula na ang laban sa gitna ni Gaban, ni Robin at ng Holy Knights. Pati na rin ang confirmation na talagang immortal at hindi nila magagawang basta-basta patayin ng mga Holy Knights na to. Ang pagkakakilala nitong si Gunko sa kanyang idol na itong si Brook at marami pang iba. Tatalakayin natin yan dito sa ating spoiler chapter review ng One Piece chapter 1147. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter 1147 ay tinatawag na The Things That We Fear at makita din daw natin sa cover page na nandito. At pinapakain nitong si Raizo itong si Yamato matapos nitong talunin si Who's Who. Na nakita naman natin na continuation lamang ito ng bawat nakikita nating previous covers. Sa pinaka main context naman, ang pinakaunang parte ng chapter ay makikita natin ang flashback matapos ang nakita nating pagbagsak nitong si Saul. Dahil nakita natin sa chapter 1146 na completely bumagsak na nga si Saul dahil sa ginawang pambubugbog at sa napakatinding injuries na na-inflict sa kanya nitong si Saint Summers. Bago pala mangyari ang event na yon, ang pinaka-scene na yon ay kinausap na nitong si Saul sila Robin. Alam pala nitong si Saul na immortal at hindi nila basta-basta mapapatay ang mga Holy Knights. Ngayon, wala ditong nabanggit na dahilan, walang kahit na anong detalye na nagbibigay ng explanation kung bakit alam yun ni Saul. Pero knowing na itong si Saul ay isang Vice Admiral at alam din naman natin na isa siyang scholar, isa siya sa mga pioneers na nag-aaral talaga ng tungkol sa world government at ng Void Century, hindi na yun nakakapagtaka. Pero dahil na din nga doon, yun ang naging desisyon nitong si Saul na ang magtago daw itong sila Robin at si Chopper at wag na wag silang lalabas sa kanyang balbas o sa kanyang buhok. Dahil alam niya na hindi din naman basta-basta matatalo ng dalawang itong si Saint Summers. Instead, ang binanggit nitong si Saul dito kila Robin ay matapos daw nitong makipaglaban, matapos iwanan nitong si Summers ang kanyang bugbog na katawan, saka sila gumawa ng paraan para tulungan ng mga batang nagsisleepwalk. Another scene sa chapter spoiler na ito ay matapos nga nating makitang bugbugin at talagang isa-isahin na patamaan ng mga atake ni Gunko ang natitirang miyembro ng Straw Hats. Ginawa naman niya ng paraan para i-trap ang mga ito. Hindi dito nabanggit kung anong klaseng trap, pero I think we can assume na nag-create itong si Gunko ng parabang isang cage, ng isang parabang kulungan gamit ang kanyang ability, gamit ang kanyang devil fruit ng araw-araw fruit para hindi na makapalag ang mga Straw Hat at para successfully din niya na makuha itong si Colon. Pero habang pinagmamasdan daw nitong si Gunko ang mga naikulong niyang Straw Hat, nakilala niya itong si Brook. Na alam naman natin guys na talagang paborito nitong si Gunko na pakinggan ang kantang New World. Knowing ng kantang yun ay ginawa ni Brook, nagustuhan niya itong si Brook at gumawa siya ng isang offer. Sinabi niya na kung gusto daw nitong si Brook, pwede siya gawin itong isang music slave. Na alam naman natin na hindi tatanggapin itong si Brook dahil nga nakapag-swear na siya ng alliance dito sa mga Straw Hat. Meaning hindi pumayag si Brook at hindi siya natangay nitong si Gunko. Habang nangyayari naman ang lahat ng ito, itong si Jinbei naman ay naghahanap pa rin ng paraan kung paano niya matatalo si Gunko. Knowing na nagre-regenerate nga ito, na even after pasabugin itong si Usopp ang kalahating parte ng katawan niya, nabuhay pa rin siya, naghahanap ng paraan si Jinbei kung paano niya ito tatalunin despite that regenerative capability. On the other hand, ito namang si Saint Summers ay in-announce na meron silang nakuha na 10 bata. 10 bata dahil meron silang 9 na pinapasleepwalk at ngayon na nakuha nga ni Gunko itong si Colon na ang anak ni Gaban, meron na silang total of 10 giant children. Ngayon nagkikreate sila ng isang way of negotiation na para ibalik nila ang mga batang ito, kailangang sirain daw ng mga higante sa loob ng Elbaf ang lahat ng libraries nila, ang lahat ng mga school. Na para bang gusto nilang ibalik ang era ng mga giant sa Elbaf na kinatatakutan na ang pinaka-focus lamang ay ang pakikipaglaban. Ngayon dito napapasok ang binanggit nitong si Saint Summers sa previous chapter tungkol kay Harald. Na alam naman natin guys na itong si Harald nga ang nagpasimuno ng pagbabago sa Elbaf na gusto niya ay magkaroon ng schools, ng library at ng matutong mga giants pagdating sa trade. Ngayon, kung totoo nga na nagtaksil itong si Harald sa kanyang mga kasamahan sa kanyang komunidad na ang mga higante, bakit siya nagpagawa ng libraries at ng mga schools? Pwede bang merong foul play talaga dito na hindi naman completely evil talaga itong si Harald?
Or baka naman gumagawa din talaga ng paraan itong si Harald para ituwid ang kanyang mga pagkakamali. Pero huli na ang lahat ng gawin niya yon at na-perceive na nitong si Loki ang lahat ng mga actions niya bilang pagtatraidor sa Elbaf Kingdom. Now as for the last part ng spoiler na ito, nagtulong pala itong si Robin at itong si Gaban para kalabanin ng mga Holy Knights. Habang nagvavow at pinapangako nila na as long as nandito pa sila sa loob ng Elbaf, hindi nila hahayaan na maging successful ang gagawin na pagkidnap ng mga Holy Knights sa mga bata. So finally makikita na natin kung paano makipaglaban ng seryoso ang left hand man ng former Pirate King na si Roger. And actually isa din itong highlights guys para dito kay Robin. Dahil ngayong wala ngang Monster Trio at ang ibang mga miyembro ng Straw Hat Crew ay nakakulong at nakatrap na nang dahil sa ginawa ni Gunko, sila na lamang ni Chopper ang natitira mula sa Straw Hat Crew na pwede pang pumalag. Knowing na hindi naman talaga combatant type itong si Chopper dahil siya ang medic, kailangan talagang gumawa ng paraan itong si Robin para matulungan at para ma-aid itong si Gaban. However, this is where the spoiler chapter review ends and I recommend na antayin nyo din guys ang ating full chapter review para makita nyo ang panels para malaman at maintindihan nyo ang pinaka-konsepto ng chapter na to. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo na ang bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman mag-like at mag-follow na din kayo sa iba pang mga accounts na yon para hindi kayo mahuhuli sa bawat updates natin tungkol sa ating channel. Shoutout nga din pala guys sa lahat ng mga solid na supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat guys. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.